What up, everybody? Boom boom! Kamusta tayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa akin channel mga mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroroon. Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit mga ka-59 at meron naman tayong pag-uusapan ngayon at bibigyan natin ng samot-saring reaksyon, komento at kaunting suhestyon kung ano nga ba talaga ang magandang gawin. Mga ka-59, hindi lingid sa ating kalaman na ang mga vlogger, kapag naggawa ng mga video o kapag ikaw ay isang ganap na vlogger, ang hindi mo na lang kukunan ng video siguro yung pagdumi mo, yung pag-ihi mo, yun na lang siguro ang hindi mo kukunan ng video. O maaaring may ibang mga vlogger na kinukuha ng video ang mga ganitong pangyayari sa buhay nila. Kasi gusto nating ma-record, ma-dokumento lahat ng nangyayari o kaganapan sa ating buhay bilang isang vlogger. Pag-uusapan natin mga ka-59 patungkol pa rin ito sa mainit at hanggang ngayon nasa 16 million views na nga po ang video ni Miss Ivana Alawi na nagkunwari siyang pulubi para lang bigyan ng tulong ang karapat-dapat ng mga Pilipino. Ngayon, ang dami po mga vlogger mga ka-59 ang daming mga vlogger na talaga namang mga sumisibol, na talaga namang yumayabong ang kanilang mga channel dahil po sa pag-humanitarian. Kung baka ito yung pinaka-in na niche ngayon. Ito yung pinaka-in na papanahon na niche sa panahon ngayon. Kung baka pag nag-niche ka ng humanitarian, boom! Bigla agad angat ang channel mo. Pag nag-niche ka ng humanitarian, boom! Andyan agad ang mga subscriber mo. Boom! Andyan agad yung mga sponsor mo. Bakit? Kasi mas marami ang mga taong gusto napapanood ang mga tumutulong sa kapwa. Ngayon mga ka-59, sa kabila ng pagtulong ng mga vlogger na ito, sa kabila ng pagbibigay ayuda sa mga taong karapat-dapat, hindi talaga maiaalis natin ang mga negatibong tao. Noon ko pa napansin itong palabas na ito. Noon ko pa siya napansin. Noong nagkaroon ng istorya o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa parte nila Mr. Basel at ni Mr. Chang. Eto siya, nilabas niya na agad itong Mindy Cancelo. Doon ko napanood kasi nakatag yung kanyang video kay Mr. Basel. Hindi na curious ako. Pinanood ko siya. Then, pinanood ko ng buo, pinabayaan ko lang. Hindi ko binigyan ng reaction kasi tama nga naman. Ngayon, kay Miss Ivana Alawi, Mindy Cancelo pa rin. Ang hindi ko malaman dito, bakit sa dalawang balaking vlogger na ito? Bakit kay Mr. Basel, bakit kay Miss Ivana niya ibinabato ang maliit na batas na ito? O sige, sabihin natin na maliit man o malaki, batas pa rin yan. Pag violator ka, meron kang penalty. So, sa pagkakaalam ko, yung penalty dito sa batas na ito is 20 pesos kasi noon pa ito na isa batas. At pagkatapos yan mga ka-59, dahil hindi na nga po na-revise yung batas na yan, at wala na halos pumapansin siguro, talaga na mga pinapabayaan na lang ng ating government na yung mga tao na bigyan din ng tulong, yung mga karapat-dapat na tulong sa kalye. Although, kailangan hulihin yung mga taong palaboy, at yung mga taong, kasi ginagawa, kasing sindikato ito ng iba. Ngayon, mga ka-59, ang point ko ulit dito, sinasabi nito na kapag tumulong, actually hindi lang naman sa kanya galing ito, lahat ito ng mga bashers, kapag tumulong ka, bakit kailangan pang may camera? Natural vlogger nga po eh. Sige, kapag tumulong ka ng may plano, o may video, o mayroong kaganapan, is hindi pagtulong yun, kundi paggawa, hanap buhay. Papasok po tayo dyan mga ka-59. Hanap buhay, yes! Bilang isang vlogger, hanap buhay po nating mga vlogger ang gumawa ng video, may kaysa mag-viral man yan o hindi man yan mag-viral. Dahil, kung saan po kayo nakalinya, kung saan po kayo magaling, kung saan po kayo
mas pinapanood ng tao, kung saan nyo po mas nai-express yung inyong sarili. At ako pinili ko po ang reaction kasi mas nai-express ko yung sarili ko mag-react sa mga taong binabash. Sa mga taong may magaganda namang ginagawa pero hindi ko makita at hindi ko maisip bakit ang kanilang mga mata ay sarado, ang mga tenga nila nakatakip. Hindi nila matanggap na sa panahon ng pandemic, sa panahon ng mga nangyayari ngayon, is naandyan ang mga taong totoong tumutulong na ganap sa tunay na nangangailangan. Bakit daw kailangan ng camera? Kung tutulong ka, hindi na kailangan ng camera. Vlogger po nagbablog siya. At sinasabi pa dito na kapag daw nag-abot ng 20 o 50, hindi daw tulong yung kundi puhunan. Kasi imaginein daw kung gaano kalaki ang naipapalit itong kinikita sa videos niya. Hindi po lahat na nag-humanitarian na vlogger is malaki pong kinikita. Hindi rin po lahat na nag-humanitarian na vlogger is nagtatagal. Kung kilala niyo po yung sinasabi ko, ayaw ko ng pangalanan na before, humanitarian vlogger siya, and then later on, ngayon hindi ko alam kung nasaan na siya. Although may mga videos pa rin siya, pero hindi na siya ganun kahatak. Dahil sa dami po ng nag-humanitarian. Ibig lamang po sabihin ito, hindi ko ba kayo natutuwa? Kapag sa dami ng nag-humanitarian na mga vlogger, ibig lamang sabihin ito, marami ang mga taong gustong tumulong sa nangangailangan. Iba't ibang lugar po tayo. Iba't ibang lugar ang pwedeng marating ng mga tulong na ibinibigay ng vlogger na ito. Yes, opo, kumikita ang mga vlogger na ito. Ang kinikita po nila, in return, ibinabalik po nila doon sa mga taong nangangailangan. Ibinabalik po nila ito doon sa karapat dapat bigyan ng tulong. Kung sabihin man natin meron sila ditong para sa sarili nila, opo, hindi mayaalis yun, pero more on na ipagtutulong pa rin at naibabalik pa rin sa kapwa-tao. Ngayon, isa pang kukomentuhan ko dito. Ngayon mga ka-5-9, meron pa siyang sinasabi dito na pinoprovoke o pinopromote daw ni Miss Ivana Alawi yung paglilimos sa mga pulubi. Ang tanong ko ulit dito mga ka-5-9, bakit ngayon lang kay Ivana Alawi ka nagre-react? Bakit kay Mr. Basil Manadil ka lang nagre-react? Bakit hindi ka nagre-react sa mga ibang vlogger na ganoon din ang ginagawa? Ang dami po mga vlogger na nag-humanitarian gaya na sinabi ko kanina. Hindi lang si Miss Ivana Alawi, hindi lang si Mr. Basil Manadil. Bakit nung mga naglabas sila ng mga video nila, is hindi mo nilabas yung video mo tungkol sa batas na yan? Bakit nung naglabas nung si Mr. Basil Manadil na at si Miss Ivana Alawi, bakit saka ka naglalabas ng mga batas na ganyan? Kasi gusto mo rin mapanood. Gusto mo rin na magkaroon ka ng views, gusto mo rin na kumuha ka ng subscriber nila para mapunta sa'yo. Wala po akong sinasabing mali, mali ang mga sinasabi mo sa iyong palabas. Wala po akong kinokontra doon, lahat po tama yun kasi pinanood ko po ng buo. Tama po lahat yun. Kaya lang po yung interpretasyon ninyo, para po sa sinasabi ninyong pinopromote ng mga vlogger na ito ang pagtulong o pinopromote ng mga vlogger na ito ang magbigay sa pulubi, is parang hindi po ako sang-ayon doon. Bakit ako hindi sang-ayon? Simple lang mga ka-5 yan. So, umpisa pa lamang ng vlog ni Miss Alawi. Sinasabi niya na gusto niyang malaman na kung sino pa talaga yung mga taong may mabubuting puso na sa kabila ng mga nangyaring kahirapan sa atin, sa kabila ng mga nangyaring trahedya sa atin, sa kabila ng mga nangyaring pagsubok, lalong-lalo na sa bansa natin, ilan pa kaya ang may mabubuting puso para tumulong sa kapwa nila? Ito po yung hindi ninyo nakikita ang point na ito. Hindi po niya pinopromote na maglimos sa mga pulubi. Gusto niya lang malaman o mag-eksperimento. Gusto lamang dito patunayan sa kanyang eksperimento na kung sino talaga yung mga taong kaya pang magbigay kahit barya, kahit piso. At hindi naman po alam ng mga tumulong na ito na may pabuya.
Hindi rin po pinopromote ni Ivana Alawi na sinasabi niya na kapag nagbigay ka ng piso is times 10 ang kapalit. Hindi po niya sinabi dito. Opinion niya po yun, sarili po niyang pera yung inaisip niya na yun na kung sakaling makakuha siya ng magbibigay sa kanya. Hindi naman po ini-expect ni Ivana yun na mayroong tutulong sa kanya. Hindi po niya ini-expect na sa ganitong nangyayari sa Pilipinas is mayroon pa palang magbibigay ng halagang 20 pesos sa isang pulubi. Meron pa palang magbibigay ng 5 piso sa isang pulubi. Meron pa palang magbibigay ng barya sa isang pulubi. Kasi ang iisipin ng ibang tao, mga ka-59, wala nga ako kinikita eh. Bibigay ko pa sa'yo. Magkano lang ang pera ko, ibibigay ko pa sa'yo. Yun ang iniisip ng ibang tao. Ngayon, napatunayan dito ni Miss Ivana Alawi na yung kanyang eksperimento is tagumpay. Kaya nga po, nagtuloy pa silang nagkita nitong matandang magkukutsinta na ito. Talagang nagkita pa sila dahil sobrang na-amaze siya sa ugali ng taong ito. Sobrang humanga si Miss Ivana sa ugali ng taong ito. Gusto ko lang po i-correct kasi parang wala pong nagko-correct sa inyo na sinasabi ninyong pinopromote ni Miss Ivana. Wala po kasi nagsasabi, sa comment lang sila nagsasabi. Ngayon, gusto ko rin po ipaalam sa inyo. Gusto ko rin pong ipakita sa inyo at sana mapanood din po ninyo. Hindi po porket nagko-comment ako ng ganito is sarado po ang utak ko. Hindi po porket nagre-reaction ako ng ganito is sarado po ang utak ko. Gusto ko lang pong sanang makita nyo din yung good side. Sana mapansin nyo rin yung good side ng pagtulong ng mga Good Samaritan. Sana makita nyo rin yung pagtulong nila Sir Francis Leo na kahit nasa loob ay patuloy. Si Miss Ivana Alawi na pinapakita niya kung paano mas tumulong pa sa kanyang mga kapwa. Si Mr. Basil Manadil na napakaraming vlog patungkol sa pagtulong at kung sino-sino pa. Si Tekram, nandiyan pa si Val Santos Matubang at napakarami pa po ng mga nagbibigay ng humanitarian na vlog. Ibig po ba sabihin lahat po sila gumawa ng krimen? Sabihin na po natin na tama po ang lahat ng sinabi niyo pong batas. Kasi batas po yan eh. Tama po kayo. Pero sana naman lang, mapansin niyo rin yung good side ng mga Good Samaritan na ito. Mapansin niyo mo lang po sana at wag nang itapik na hindi ka makamove on sa ginagawa mo na halos araw-araw mo nang ibinablog si Miss Ivana Alawi patungkol sa pag-uusap sa batas na ito. Pamanhin po. Pero, sana po, kung talagang meron kayong gustong ipaliwanag sa mga batas na ganyan, kung talagang gusto nyong ipaliwanag, ipamulat sa tao, bakit hindi yung mga batas na mga malalaki? Bakit hindi yung mga batas na pwedeng isampa o pwedeng pag-aralan, pwedeng buuhin para doon sa mga violator, sa mga hindi nagmamask, para doon sa mga violator ng mga sa quarantine? Bakit hindi po kayo bumuo ng isang pag-uusap para makabuo ng isang batas patungkol dyan? O di kaya pag-uusap ng mga batas na dapat ibigay sa mga parusa sa mga itong klaseng tao? Bakit ganito yung ginagawa mo na napakaliit naman kung tutuusin? Tama, violator. Tama po kayo. Ang gusto ko lang po mangyari dito is pansinin nyo yung ginagawa ng kabutihan ng tao. Pansinin nyo po yung good side ng mga Good Samaritan na ito. At hindi lang po ito para sa inyo, para din po sa lahat ng mga bashers po ito. Para din po ito sa mga nagsasabi na, vlog lang yan kasi gusto lang kumita yan. Tama po lahat ng sinasabi nyo na yan. Dahil yung sinasabi nyo po na hanap buhay ng isang vlogger, yung ginagawang ito, hanap buhay po talaga yan. Tama po kayo dyan, isa pong hanap buhay yan ng isang vlogger para kumita ng pera. Masakit lang isipin at maramdaman
na kung tunay kang Pilipino, is mas gusto mo pang hanapin yung mali doon sa isang piraso ng coupon band, sa isang piraso ng bond paper na napakalinis at napakaputi. Pilit mong hinahanap yung tuldok ng lapis na napakaliit. Hindi po ba pwedeng tingnan natin kung gaano kaluwag o gaano kalapad yung kulay na puti bago pansinin natin yung tuldok ng lapis? Makuha niyo po sana ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po mga ka-59. Hanggang sa susunod na reaction video. Mga ma'am, mga sir, salamat po sa suporta niyo po kay Aska Lupet. Hanggang sa susunod po. Lagi ko pong ipapaalala sa inyo, maging mapagmasid, maging mapagmatsyag po tayo sa mga nangyayari. At shoutout sa FFCI Abu Dhabi at FFCI United Arab Emirates at FFCI Worldwide sa patuloy na pagdarasal at balang araw makakamit din natin ang tagumpay. Boom boom! Kaya huwag pong kalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumikha. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa pagtulog hanggang sa ating pagising. Salamat po mga ka-59. Ingat po tayo. Saludo po mga ma'am, mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroon, ingat po tayo palagi. Boom boom!